Ngunit ikaw ang banal na pinaparangalan at sa Israel ikaw ay pinapupurihan. Ang mga ninuno namin nagtiwala sa iyo umasa kaya sila'y iniligtas mo. Tumawag sila sa iyo at sa panganib ay nakawala. Nagtiwala sila sa iyo at di naman sila napahiya. Kantahin po natin ang This is my Father's World para sa ating awit ng pagsamba. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin, mapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa. Pinapupurihin ka po namin at dinadakila sa oras na to, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa isang linggo na kami inyong ginabayan at pinanubay niyo po ang aming pangangailangan sa isang linggo, Lord. Binigyan niyo po kami ng kalakasan at marsig na pangangatawan, Lord. Pinagdadasal ko po, Lord, ang mga papunta pa lang dito sa inyong bahay-sambahan, Lord. Gabayan niyo po sila at kayo po ang siyang sumuporta sa kanila sa kanilang daan papunta dito, Lord. Pinagdadasal ko rin po, Lord, ang mga taong di makasimba, Lord, dahil sa kanilang mga sakit, Lord. Kayo po ang siyang magpagaling sa kanila, Lord. Dinadalangin ko po, Lord, ang daloy ng aming pagsamba, Lord. Naway kayo ang siyang maging sentro at ang iyong pangalan ang siyang aming madakila at may itaas, Lord. Pinagdadasal ko po, Lord, ang magbibigay naman sa ng buhay, Lord. Gabayan niyo po siya, Lord, at bigyan niyo po siya ng katalinuhan, Lord, na nanggagaling sa inyo upang ang kanyang masabi, Lord, ay mga salita na nanggagaling din sa inyo, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, Lord, at patuloy niyo po pa po kaming idiretso, Lord, sa tamang daan, Lord. Ito lamang po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Hello, yan. God's morning po. Lahat po tayo magsitayon. Papurihan po natin ang ating Panginoon. Kantahin po natin ang salamat, salamat.
mamasdan ang kalawakan. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinilit mo inalagaan. Di ko kayang isipin, ni hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pilit mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Sumigaw, nagalak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, nagalak ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Ngayon, kantay po natin ang Ikaw Lamang ng buong puso't isip natin, papuri sa ating Panginoon. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, O Diyos, sa kabanalan mo,
sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay purihin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat ako, maglilingkod ako. O Diyos, kay purihin mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibigoin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay purihin mo. O Diyos, kay purihin mo. O Diyos, kay purihin mo. Lord, maraming salamat sa araw na to, sa panibagong umaga na binigay niyo sa amin. Ikaw ang kumabay sa pagsamba, sa panalangin, sa papurit sa iyo. Ikaw ang magbigay sa amin ng mga blessings, nag-uumapaw ng mga pagpapala mula sa iyo, proteksyon, kalusugan, kalakasan, lahat ng physical o mental na kailangan namin sa pang-araw-araw na pagpapuri, pananamba sa iyo. Gabayan mo ang pamilya namin simula sa magulang, sa anak, sa mga lola at lola namin na nandirito sa simbahan mo. Ikaw ang magbigay ng lakas sa lahat. Sa iyo lahat ng papurit, pagsamba, sa iyo lahat ng panalangin, pasasalamat, sa iyo lahat ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa buhay mo, sa buhay namin. In Jesus' name, Amen. Para po sa ating pagbasa, sapagkat sinabi sa isang bahagi ng kasulatan, ang ganito tungkol sa ikapitong araw at sa ikapitong araw, nagpahinga ang Diyos sa kanyang paglikha. At muli pang sinabi, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahan, aking ipinangako. Ang mga unang nakarinig ng magandang balita ay hindi nakapasok sa lupain ng kapahingahan. Dahil hindi sila sumasampalataya, ngunit may mga inaanyayahan pa rin pumasok sa lupaing iyon ng kapahingahan. Kaya't muli nagtakda ang Diyos ng isang pang-araw na tinawag niyang ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang mga tao noon ay nabigyan niyo sa ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. Kung paano nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Sapagkat ang sino mang makapasok sa lupain ng kapahingahang ipinangako ng Diyos ay magpapahinga rin sa kanyang pagpapagad tulad ng Diyos na nagpahinga sa kanyang paglikha. Tayo pong lahat. Kaya sikapin nating makamtan ang kapahingahang iyon
at huwag mabigong tulad ng mga hindi sumasampalataya. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Hello po, God's morning po sa ating lahat. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon ng mas malakas? Praise God. Tunay nga pong napakabuti ng ating Panginoon sa pagkakataon na to. Sapagkat pinaparanas niya sa atin yung pinakadakila na tayong lahat ay pinagpapala sa pamamagitan ng ating pananambahan. Ngayong umaga po, may mga ilan lang po ako na i-announce. Kahapon po, October 15, ginanap po yung SUMSA. Ito po yung School Board of Trustees of Summit na ginanap po sa Kabanggan UMC. May mga kasama po tayo na mga BOT, kagaya po sina Teacher Ryan, Teacher Maricel, at sina Ate Rona po. Ganon din po sa ministry, sa PREDA po. Kaya inaanyayahan po tayo sa darating na Sabato, magkita-kita po tayo dito sa church ng 7 a.m. Nawa ay magsama-sama po tayo sa ganitong gawain sa ating Panginoon. Ganon din po sa October 21 to 23, ito po yung kami po mga workers naman po ay mawawala po kami nito ng 21 and 23. Ito po yung convocation namin. MEA Workers Convocation. Ito po yung gaganapin po ito sa Baguio City. Kaya medyo malalamigan po kami ng 3 araw. Kaya isama niyo rin po kami sa inyong panalangin. Ganun din po sa October 25 and 26. Ito po yung WSS retreat po na gawain ng mga kababaihan na ang magiging venue nyo po ay gaganapin sa Camp Galilee sa Iba. Kaya magkita-kita po tayo, magsama-sama po tayo sa ganitong gawain po. Ganon din po sa October 26. Ito po yung sing out ng ating kabataan na ang tema po niya, tayo ang musika. Opo, na gaganapin po sa sport complex sa sa Kabanggan UMC po. Kaya samahan po natin sila at suportahan po natin sila sa ganitong gawain din po. At ganun din po, may announcement din po ako about din po sa ating pananambahan. Based din po sa ating pinag-usapan nakaraan, doon po sa council meeting, ang magiging call time po ng ating pananambahan ay 8 a.m. po. Pero tayo po ay dapat 7:30 ng umaga ay nandito na rin po tayo. At makiisa po tayo sa gawain at lalong higit o sa ating panalangin o pagdulog. Yung 7:30 pong yon ay ito po yung panahon ng ng sound check, ng mga gamitin po sa ating pananambahan. Maging ganun din po, ito din po yung panahon natin ng
pagpapasalamat natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Magsama-sama po tayo dito every Sunday, 7:30. Dapat nandito na po tayo. Tapos po, katapos noon, 8 a.m., mag-start po tayo ng ating pananambahan. Kahit wala pa pong tao, mag-start po tayo ng 8 a.m. Yan lang po, marami pong salamat. Sige po, tayo po ay dumulog sa pamamagitan ng panalangin. Aming Ama, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Salamat po, O Diyos, sapagkat ipinaparanas mo sa amin yung kabutihan mo na Ikaw ang nagpapala sa lahat ng bagay. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na to. Narito kami, O Diyos, nagsasama-sama, ng iisang puso na tanging sa iyo lang kami sisimba, O Diyos. Nawa, O Diyos, sa pagkakantaon na ito, Ikaw po ang siyang maranasan ng bawat isa. Sapagkat Ikaw ay Diyos na nagpapala at ipinaparanas mo sa amin yung pag-ibig na Ikaw lang ang makakapagbigay nito. Lord, dalangin ko po, O Diyos, itong aming mga gawain sa church, O Diyos, sa iyo ko po tinatabilin. Linalapit ko po ito ng buong puso ng may kagalakan. Nawa, O Diyos, sa gawain namin, sa aming paglilingkod, lagi mo pong iparanas sa amin yung mga pagpapala na higit pa sa aming inaasahan. Ganon din, O Diyos, sa aming kapatid na papunta pa lang, O Diyos, dito sa aming pananambahan. Maranasan nila, O Diyos, yung iyong pag-iingat, O Diyos. Kung paano mo po kami pinagpapala sa iyong simbahan, ganon din mo po kami gabayan at ingatan sa araw-araw na buhay, O Diyos. Dalangin ko din po, O Diyos, itong aming pananambahan na ito ay isang pasasalamat namin dahil sa iyong kabutihan. At patuloy po kami magsasama-sama. Patuloy ka po naming itataas. Salamat, salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pababayaan ng Diyos. Tawagin po natin ang mga bata para sa kanilang awit at pagsayaw.
Extend po natin ating mga kamay sa mga bata. Lord, gabayan mo po sila sa umagang ito, sa kanilang mga buhay, pamilya, sa mga kanilang paglalaro, pakikisalamuha sa mga bata. Ikaw ang bibigay sa kanila ng kaligtasan, kalakasan, katalinuhan sa mga umagang ginagawa nila, sa mga buong mag-araw ng paglalaro at pag-aaral nila, sa mga bawat araw na nandiyan ka, ikaw ang gumabay sa kanila sa patungo sa magandang gawain, sa mabuting kaligtasan. Ikaw ang magbigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Ikaw ang magbigay sa kanila ng magandang saya na ginagawa nila sa pang-araw-araw. Simula sa mga batang ito, alam ko ikaw ang magiging instrumento ng buhay nila patungo sa inyong pagpapala. Ikaw ang mag-bless sa mga pamilyang ng mga bata ito. Ikaw ang magbigay ng mga pangangailangan ng mga batang ito mula sa kanilang paglalaro, sa pag-aaral. Ikaw ang gumabay, magbigay kalakasan, katalinuhan, kasiglahan sa pang-araw-araw. Gabayan mo sila sa pang-araw-araw na ito at sa mga susunod pa na araw. Ito ang panalangin sa mga batang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Samahan niyo po ako, buksan po natin ang ating Biblia sa Lumang Tipan, Job 23, verse 1 to 9. Ganito po yung nakasulat. Ang sagot naman ni Job, hanggang ngayon masama pa itong aking nasa loob, pagkat napakabigat ang parusa sa akin ng Diyos. Kung alam ko lamang kung saan siya matatagpuan, siya'y aking hanapin, aking pupuntahan. Idudulog ko sa Kanya ang aking kalagayan at aking ilalahad ang mga katwiran. Ibig kong marinig ang Kanyang sasabihin. Nang aking malaman ang Kanyang gagawin, kapangyarihan niya ay kaya pairalin. Hindi ang gayon. Sa akin di niya gagawin. Ako ay matuwid na harap sa Kanya upang kung silangan, hindi siya matagpuan. Wala rin sa gawing kanluran. Di ko rin makita sa dakong hilagaan. Sa bandang timog, wala ni bakas man. Tumayo po tayo sa pangalawang pagbasa sa Bagong Tipan, Marcos chapter 10, verse 17 to 31. Ganito po nasulat. Nang paalis na si Jesus, ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina. Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iyay tinutupad ko, na muli pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitignan ni Jesus at sinabi sa kanya, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Namanglaw ang lalaki nang marinig ito at malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalangin ito.
Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinag-aarian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos. Ang isang mayaman lalong nagtaka, ang mga alagad. Kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy, sino ang maliligtas? Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusig at sa kabilang buhay ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na magiging una. Pagpalain po tayo sa banal na salita ng Diyos. Is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word is spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. Natawagan po ang mga kabataan para sa mensahe ng awit.
Ngayong umaga po ay Lady Month of Mayap of Sunday. Kaya makikita nyo po, wala po ngayon si Pastor Roger. Kaya ang makikita nyo po ngayong umaga na magbiminsahe ng salita ng ating Diyos ay isang kabataan na president natin ng Castillejos UMC sa ating kabataan. Kaya i-welcome natin the Word of God, Marvin D. Bajo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na tumayo dito sa inyong harapan upang magbahagi ng salita ng Diyos. Ngayong umaga po, nais kong ibahagi sa inyo ang binasa kanina ni Kuya Aaron sa Marcos chapter 10 verses 17 to 25. At ganito po ang sinasabi. Nang siya ay papaalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harap niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan?" Mga kapatid, para po sa inyo, ano po ba ang dapat nating gawin upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos at magkamit tayo ng buhay na walang hanggan? Sapat na po ba ang paggawa natin ng mabuti? Sapat na po ba na mayroon tayong pananampalataya sa Diyos upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos? Mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga dapat gawin upang tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Nang tinanong po ng lalaking mayaman si Jesus kung ano ang dapat gawin upang makamtan ang buhay na walang hanggan, ganito po ang sinagot ni Jesus. Sa verse 18 po, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang." Sa verse 19 po, "Alam mo ang utos ng Diyos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan, huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina." Malinaw po na sinabi ni Jesus na dapat tayong sumunod sa utos ng Diyos. Tayo po ba ay sumusunod sa utos ng Diyos? Hindi po ba tayo nagnanakaw? Hindi po ba tayo pumapatay? Hindi po ba tayo sumasaksi sa mga walang katotohanang bagay? At lalong higit na po, tayo po ba ay sumusunod sa utos ng ating mga magulang? Mga kapatid, kayo lamang po ang makakasagot ng tanong na iyan. Ngunit, sapat na po ba ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos upang magkamit tayo ng buhay na walang hanggan? Ang sabi po sa verse 20, sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang mga iyan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga may hirap ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Mga kapatid, tingin niyo po, ano po ba ang ginawa ng lalaking mayaman? Siya po ba ay sumunod sa sinabi ni Jesus o hindi po siya sumunod? Ang sabi po sa verse 22, nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at nalungkot
na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Sa tingin niyo po, bakit po hindi sumunod ang lalaking mayaman sa pinapagawa ni Jesus? Dahil po ba siya ay madamot at ayaw niyang magbigay sa iba? O di kaya naman nangihinayang siyang mawala yung lahat ng yaman na pinaghirapan niya? Isa lamang po ang nakikita kong dahilan kung bakit hindi siya sumunod sa kautusan ni Jesus. Ito po ay dahil mas mahalaga sa kanya ang yaman na mayroon siya kaysa sa pagsunod kay Jesus. Hindi niya handang isakripisyo ang mga bagay na mayroon siya upang magkamit siya ng buhay na walang hanggan. Kung ikaw po ang nasa kalagayan ng lalaking mayaman, isipin mo po, sobrang yaman mo. Lahat ng mga bagay na naisin mo, mabibili mo. Lahat ng bagay na gustuin mo, makukuha mo. Ngunit, ang tanong, handa mo bang iwanan ang lahat ng ito upang sumunod kay Jesus at makamtan ang buhay na walang hanggan? In reality po, hindi ko po sinasabi na pagka-uwi nyo po ng bahay, ipagbili nyo na lahat ng inyong mga ari-arian at ibigay ito sa mga mahihirap. Ang nais ko pong iparating ay gaano man karami o kaunti ang yaman na mayroon ka ngayon, huwag ka pong magdalawang isip na tumulong sa iba. Gaano man po yan kakunti o kadami, ang mahalaga po, ikaw ay tumulong ng bukal sa iyong kalooban. Hindi naman po nakabase ang Panginoon sa dami ng kaya mong ibigay. Okay lang po, kahit konti lang, ang mahalaga po, bukal ito sa iyong kalooban. Ang Panginoong Hesus po ay, ang Panginoong Hesus at ang Panginoong Diyos po ay hindi tinitignan yung value ng binigay mo, kundi nakabase po siya sa kung gaano kabukal sa iyong puso ang ginawa mong pagtulong sa iba. Mga kapatid, gaano ka man kayaman, mabili mo man lahat ng mga bagay dito sa mundo, kapag namatay ka po, hindi mo po ito madadala sa langit. Kahit ni piso po, wala kang madadala. Hindi mo pa po sigurado kung makakapunta ka nga ba sa langit. Kaya po, ngayon ay binabahagi ko sa inyo ang mga dapat na gawin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Una po, tayo po ay dapat na may pananampalataya sa Diyos. Pangalawa po, ang sabi sa kwento kanina, dapat na tayo ay sumunod sa mga utos ng Diyos. At pangatlo po, dapat po nakilalanin natin si Jesus bilang ating takapagligtas at dapat po na tayo rin ay sumunod sa Kanya. At ang pang-apat po at panghuling bagay na dapat nating gawin ay tayo po ay palaging gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Tayo po ay tumulong ng bukal sa ating kalooban. Bakit po ba mahalagang malaman ang mga bagay na ito? Ito po ay mahalagang malaman dahil hindi po natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Dahil sa oras po na mamatay ka, hindi mo na mababalikan ang mga bagay o hindi mo na maitatama ang mga bagay na sana ay dapat ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay pa dito sa mundo. Mahalaga pong malaman natin ang mga bagay na ito
upang tayo po ay maging handa. Tayo po ay dapat na maging handa sa pagdating ni Jesus. At ito po ang tinatawag na the second coming po, o sa Tagalog, ang pangalawang paghuhukom. Kapag po dumating ang araw ng paghukom at tayo ay tinanong ng Panginoon, ano po ang mga bagay na ginawa mo habang ikaw ay nabubuhay dito sa mundo? Hindi po ba napakahirap sagutin, pero napakasimpleng tanong lamang. Ano ang mga bagay na nagawa mo dito sa mundo habang ikaw ay nabubuhay? Ngunit, kung alam mo at kung ginagawa mo ang mga bagay na dapat gawin upang makamtan natin ang buhay na walang hanggan, madali lang po nating masasagot. Sinabi ko na po kanina yung 4. Una po, tayo ay dapat na may pananampalataya sa Diyos. Pangalawa, tayo ay dapat na sumunod sa mga kautusan ng Diyos. At pangatlo, kilalanin natin si Jesus bilang ating dakilang takapagligtas. At panghuli po, dapat na tayo ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Kapag ang mga bagay na ito po ay ginagawa natin, nakakasiguro po ako na kayo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan at makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ito lamang po, maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Ayan, ialay po natin ang ating mahandog sa ating Panginoon. 2 Corinto 9:10, ang Diyos na nagbibigay ng binhi itatanim at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen.
Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po o Diyos sa mga pagpapala na patuloy mong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Dalain ko o Diyos, patuloy mo pong iparanas yung pangako mo na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala nagmumula sa iyo o Diyos. Salamat din po o Diyos sa iyong mga anak na nagkaloob, patuloy mo pong iparanas yung mga pagpapala na nagmumula sa iyo. At patuloy po kami magsasama-sama at patuloy po kaming susunod dahil ikaw ay Diyos na mabuti. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kantahin po natin ang O Jesus, I Have Promised para sa ating awit ng pagtatalaga at pasasalamat. Pangako ko, Jesus, ika'y paglingkuran. Ako ay saklolohan, O Jesus na mahal. Ang pakikipaglabay, di ka tatakutan. Tatahakin ang daan kung papatnubayan. Maramdaman kung lagi malapit ka sa'kin. Sanglibutan ay sutil, tukso'y walang dinig. Kaaway na't dinilip, ako'y naninindig. Kaya Jesus kukupit at ako'y akayin. Tumayo po tayong lahat. Hayaan mong salin, ang tinig mo'y dinggin. Mga maling nasain ay aking patayin. Pagtotohanan ng muling ako'y pipigilin. Ang nais mo'y sambihin at aking susundin. Ang pangako mo, Jesus, sa bawat susunod. Kung saan ka luluklok, doon kami kuko. Ako'y isang nangako, sa'yo'y maglilingkod. Tulong mo ay ihandog upang makasunod. Sige po, nasa panahon po tayo ng pagtatalaga at paglapit sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na nagpapala, salamat po Diyos sa oras na to, sapagkat ipinaranas mo sa amin yung pinakamabuti na yung mga salita. Dalangin ko, O Diyos, samahan mo po lagi kami sa aming paglilingkod, sa hamon ng buhay. Paranas mo po lagi sa amin yung mga pagpapala na ikaw lamang ang nagbibigay nito. Lord, dalangin ko, Diyos, kung nakakaranas man kami ng anumang problema, sa iyo ko po ito ilinalapit.
Dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig at nagbabago sa lahat ng pagkakataon. Panginoon, narito po ang iyong mga anak, nakaluhod, ang iba naman po ay nakatayo. Dalangin ko, O Diyos, yung mga panalangin niya lang, nilalapit ko ito, O Diyos, ng buong puso na may kagalakan. Dahil alam ko, sa pamamagitan ng iyong panalangin, ipaparanas mo sa amin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito kami po, O Diyos, nagtatalaga, nagpapasakop sa iyo. Hindi po namin kaya kapag wala ka, O Diyos. Gaya nga po ng binanggit ng iyong anak na si Marvin, O Diyos, na kailangan naming sumunod sa iyo, O Diyos. Na kailangan naming ilapit sa iyo, O Diyos, ang aming pangangailangan. Dahil ikaw ang magbibigay nito. Lord, patuloy po kaming susunod sa iyo. Patuloy ka naming itataas sapagkat ikaw ang nagbibigay ng lakas sa amin. Lagi mo pong iparanas sa iyong mga anak na ito yung walang hanggan na buhay na tanging sa iyo lamang. Patuloy mo po kaming pagpalain sa dakong ito dahil alam ko sa pamamagitan ng aming pananambahan na ito, hindi po kami lalabas na hindi mo po kami pinagpala, kundi mas lalo mo po kaming pagyayamanin sa lahat ng dako at buhay na ibinibigay mo po sa amin. Salamat, salamat O Diyos sa pinakadakila na ikaw ang Panginoon na nagbibigay sa lahat ng bagay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang hindi kumukupas ng pag-ibig ng Diyos. Maranasan natin ang pagpapala at pag-iingat na tanging sa Diyos lamang natin makakamtan. At patuloy nating maranasan ang pagpapala na higit pa sa ating inaakala. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Hello po, God's morning po. Nagpapasalamat po ako sa nagkaloob po ng ating magandang bulaklak. Sa family Lumidaw po ang nagkaloob nito, kaya more blessing po. At maging ganon din po sa bawat isa sa atin. Patuloy po tayong mag-ingat at dalangin ko ay patuloy na maranasan yung mga pagpapala na tanging sa Diyos lamang na nagmumula. Hello po, lahat po ng mga kabataan, picture po tayo dito sa harap. Kabataan po, 12 to 24 years old po.
Patawad po. Marvin, picture tayo. Ano? Picture tayo daw. Romel, picture tayo.